Wala siyang silbi, Talia. Isang tuyot na lupang hindi man lang makapagbigay ng bunga. Kung hindi lang dahil sa pangalan at lupain ng tatay niya, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Nakakasawa ang pagmumukha ni Mercedes. Ang boses na yon, ang boses ni Javier, na dati ay puno ng tamis at pangako, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pintuan ng opisina, napatigil si Mercedes. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng bahagyang paso mula sa mainit na kalan, ay mahigpit na nakahawak sa isang asul na basket. Sa loob niyon ay ang espesyal na adobo na niluto niya simula pa noong ika-4 ng madaling araw. Pinili niya ang pinakamagandang parte ng karne, tinimplahan ng tamang balanse ng suka at toyo, at dahan-dahang pinakuluan sa pag-asang ito ang magiging mitya ng isang masayang pagdiriwang para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa mainit na kusina ay tila naging lason sa kanyang pandinig. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang halimuyak ng pagkain na kanina ay nagbigay sa kanya ng ngiti, ay biglang naging mapakla, tila amoy ng isang nabubulok na pangarap. Naramdaman ni Mercedes ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri habang ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Hindi siya makahinga. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Akma niyang itutulak ang pinto. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pighati nang biglang may isang kamay na humablot sa kanyang braso. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Isang malutong na tunog na yumanig sa kanyang mundo. Wala kang modo. Kanina ka pa ba nakikinig sa usapan ng may usapan? Ang tinig ni Doña Romina ay puno ng puot at panghahamak. Hindi man lang tiningnan ng biyenan ang namumulang pisngi ni Mercedes. Sa halip, mabilis nitong sinarado ang pinto ng opisina ni Javier at pilit na kinaladkad si Mercedes patungo sa dulo ng pasilyo, malayo sa mga matang maaring makakita. Huwag kang mag-eskandalo rito, Mercedes. Isipin mo ang hiya ng pamilya ilustre, bulong ni Doña Romina na tila naglalabas ng kamandag. Kung may naririnig kang hindi maganda, lunukin mo. Ang isang mabuting asawa ay marunong magbulag-bulagan para sa dangal ng kanyang asawa. Stress lang si Javier sa negosyo, kaya siya nagkakaganyan. At kasalanan mo rin naman, di ba? 5 taon na, pero tuyot ka pa rin. Hindi mo man lang siya mabigyan ng tagapagmana. Ang mga salita ng biyenan ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kanyang pagkatao. Tumingin si Mercedes sa asul na basket na bitbit niya. Ang takip nito ay bahagyang naurong at nakita niya ang malapot na sarsa ng adobo na unti-unting tumatagas, dumudumi sa malinis na sahig ng opisina. Parang ang kanyang sariling buhay, marumi, itinatapon, at wala ng halaga. Hindi siya nakakibo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga mata, bagamat puno ng nagbabadyang luha, ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging isang bigat sa kanyang dibdib na tila pilit siyang ibinabaon sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mundong binuo sa loob ng 5 taon sa ibabaw ng sakripisyo at pagtitiis ay gumuho sa isang iglap. Habang hinihila siya ni Doña Romina palabas ng gusali, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na himig sa gitna ng unos. Hanggang kailan mo kayang maging martir sa isang altar na ikaw mismo ang itinitirik ng kandila para sunugin? Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Salvatierra ay tila isang mahabang prosesyon ng pighati. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng dambuhalang batong nakadagan sa dibdib ni Mercedes. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga luntiang palayan na mabilis na lumilipas, ngunit ang kanyang isipan
ay nakakulong pa rin sa malamig na opisina ni Javier. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang sugat sa kanyang dangal ay lalong lumalalim at nagnanaknak. Pagkababa sa mansyon, hindi man lamang siya binigyan ni Doña Romina ng pagkakataong makapagpahinga o makapag-ayos ng sarili. Mercedes, huwag kang tunganga dyan. Marumi ang mga kristal sa dining room at kailangang maihanda ang hapunan bago dumating si Javier. Ayusin mo ang sarili mo. Baka kung ano pa ang isipin ng mga katulong. Utos ng matanda habang nagtatanggal ng kanyang mamahaling alahas. Walang nagawa si Mercedes kundi sumunod. Habang hinahawakan niya ang basang-basahan, naramdaman niya ang pangangatal ng kanyang mga kamay. Ang bawat kuskus niya sa baso ay tila pagtatangkang burahin ang imahe ni Javier at Talia. Ngunit lalo lamang itong tumitingkad sa kanyang balintataw. Ang tubig sa balde ay naging kasing lamig ng pakikitungo sa kanya ng pamilyang kanyang pinagsilbihan ng buong tapat. Dumating ang gabi at kasabay nito ang tunog ng sasakyan ni Javier. Pumasok ang kanyang asawa sa loob ng bahay na tila ba ang mundong kanyang winasak kaninang umaga ay nananatiling buo. "Hon, nandito na ako." Bati nito sa isang tonong walang bahid ng pagsisisi. Bagaman, hindi ito makatingin ng direkta sa mga mata ni Mercedes. Naupo sila sa hapunan sa ilalim ng dambuhalang chandelier na nagbibigay ng marangyang liwanag, ngunit para kay Mercedes, ang paligid ay balot ng kadiliman. Doon, sa gitna ng kanilang pagkain, muling nagpakawala ng kamandag si Doña Romina. "Javier, nag-usap na ba kayo ng asawa mo tungkol sa nangyari kanina?" "Mercedes, hija, alam mo namang stress lang ang asawa mo sa kumpanya. Maraming iniisip na bayarin si Javier dahil sa paghina ng benta ng mga paso nyo. Kaya kung naghahanap siya ng kaunting aliw sa iba, ikaw ang dapat sisihin dahil hindi mo siya mabigyan ng rason para manatili sa tabi mo gabi-gabi." Wika ng matanda habang maselang hinihiwa ang kanyang karne. "Ma, stop it!" Mahinang sabi ni Javier, ngunit wala itong determinasyon na ipagtanggol ang asawa. Tumingin siya kay Mercedes at nagpatuloy. "Sorry about earlier, Hon. Masyado lang akong maraming pressure. Kalimutan na natin yon, okay? Let's just move on." Tila nabingi si Mercedes sa naririnig. Ang pagtataksil na wumasak sa kanyang puso ay itinuturing lamang na isang maliit na abala na dapat kalimutan. Ngunit ang mas masakit ay ang sumunod na hirit ni Doña Romina. "At dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo kanina sa opisina, Mercedes, sa tingin ko ay nararapat lang na humingi ka ng tawad kay Javier. Humingi ka ng dispensa dahil hindi mo nagampanan ng maayos ang tungkulin mo bilang asawa, kaya siya naghahanap ng iba. Sige na, para maging maayos na ang lahat." Tumigil ang pagtibok ng mundo ni Mercedes. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Mabigat, hirap, at puno ng lumbay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Tila ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya para hindi tuluyang gumuho. Tumingin siya kay Javier. Naghihintay na kahit man lang sa pagkakataong ito ay sabihin niyang huwag na, ma. Pero ang asawa niya ay nanatiling nakayuko at patuloy na kumakain. Sorry, Javier," bulong ni Mercedes. Ang bawat titik ay tila dugong lumalabas sa kanyang bibig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng maskara ng pagsunod. Pagkatapos ng hapunan, pumasok sila sa kanilang silid. Ang hangin sa loob ay tila selyadong kabaong. Habang nag-aayos ng higaan si Mercedes, biglang tumunog ang cellphone ni Javier na nakapatong sa side table. Hindi nakatiis si Mercedes at sinulyapan ito. Isang pangalan ang kuminang sa screen, Talia. Sinundan ito ng isang mensaheng nag-pop up. "I miss your touch already, Javi. Sana hindi ka masyadong nabobor sa tabi ng tuyot mong asawa." Naramdaman ni Mercedes ang mabilis na pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang ulo.
ngunit nanatili siyang tahimik. Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang malakas na unos na hindi na kayang pigilan ng kahit anong pader. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga ilustre ay tila mga lalamunang handang lumamon sa pagkatao ni Mercedes. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng gabing iyon, namuhay siya na parang isang anino, tahimik, sumusunod, at hindi iniinda ang mga matatalim na salitang ibinabato ni Doña Romina. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, may isang apoy na dahan-dahang nagliliyab. Isang umaga, habang inuutusan siyang maglinis ng silid ni Doña Romina, habang ang matanda ay nasa kanyang lingguhang pagtitipon sa simbahan, napansin ni Mercedes ang isang bahagyang nakabukas na drawer sa ilalim ng vanity mirror. Alam niyang bawal ang mangialam, ngunit may kung anong udyok sa kanyang puso na hindi niya mapigilan. Sa loob ng drawer, sa ilalim ng mga tumpok ng mamahaling bandana, ay isang kulay kape na folder. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang pangalang matagal na niyang iniingatan sa kanyang gunita, Salvatierra Pottery and Arts. Nanginig ang mga daliri ni Mercedes habang binabasa ang mga dokumento. Hindi ito tungkol sa pag-unlad ng kumpanya. Ito ay mga sulat mula sa bangko, mga babala ng pagkakarimata, at isang balangkas ng kasunduan kung saan ang lupain ng Songgom, ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang ama, ay ginagawang kolateral para sa isang panibagong utang ni Javier, utang na loob. Bulong ni Mercedes sa kanyang sarili. Ang pait ng katotohanan ay tila apdong dumaloy sa kanyang dila. Sa loob ng 5 taon, pinaramdam sa kanya ni Doña Romina na dapat siyang magpasalamat dahil kinupkop nila siya nang mamatay ang kanyang ama at humina ang negosyo. Ngunit ang totoo, ang pamilya ilustre ang nabubuhay sa hininga ng mga Salvatierra. Sila ang mga linta na unting sumisipsip sa natitirang yaman ng kanyang pamilya habang ginagawa siyang alipin sa sarili niyang pamana. Dahil sa bigat ng kanyang natuklasan, nagtungo si Mercedes sa lumang sunggom sa likod ng mansyon. Ito na lamang ang tanging lugar na hindi pa tuluyang nakukuha ng mga ilustre, bagaman ito ay lumana at puno ng alikabok. Doon, sa gitna ng katahimikan, nilapitan niya ang lumang gulong ng palayok, ang kick wheel na ginamit ng kanyang ama sa loob ng maraming dekada. Umupo si Mercedes at dahan-dahang hinawakan ang malamig at tuyong putik na nakakapit pa rin sa makina. Inikot niya ito ng bahagya. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng kahoy at bakal ay tila isang oyayin na nagpabalik sa kanya sa mga bisig ng kanyang ama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang amoy ng basang lupa at ang init ng hurno. Sa sandaling iyon, ang sakit ng sampal ni Romina at ang amoy ng pabango ni Talia sa katawan ni Javier ay tila naglaho. Dito, siya ay hindi isang baog na asawa o isang katulong. Siya ay si Mercedes Salvatierra, ang anak ng pinakamagaling na manggagawa ng seramika. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay parang lamat sa isang hilaw na palayok. Maaari pa itong ayusin bago isalang sa apoy. Napadilat siya nang marinig ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon sa labas. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at tumayo. Isang matandang lalaki na naka-Amerikana ang nakatayo sa may pintuan. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Mercedes. Abogado Mateo, mahinang sambit ni Mercedes. Hiha, bati ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Matagal na kitang gustong makausap ng sarilinan. May mga bagay tungkol sa huling testamento ng iyong ama na hindi sinasabi sa iyo ng mga ilustre. Mercedes, ang lamat sa iyong palayok ay hindi dahil sa aksidente. Ito ay sinadya. Napatigil ang paghinga ni Mercedes. Ang hanging umiihip sa loob ng syunggom ay tila naging kasing talim ng mga bubog. Ano ang ibig ninyong sabihin, Tito? Tanong niya, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan.
lumapit ang abogado at iniabot ang isang maliit na kapirasong papel. Ang utang na sinasabi nila na binayaran nila para sa iyong ama. Mercedes, wala talagang utang. Ginamit nila ang iyong kahinaan nung nagluluksa ka para makuha ang iyong pirma. Masyadong makaluma ang ayos ng salas niyo, Javier. It looks depressing. We need to change everything if we want to invite the right investors. Ang boses na yon, na tila kiskis ng telang seda sa magaspang na semento, ay nagmula sa bungad ng pinto. Naniga si Mercedes habang hawak ang isang florera ng sariwang bulaklak na balak niyang ilagay sa gitna ng mesa. Nakatayo sa gitna ng sala si Talia. Suot ang isang hapit na pulang bestida, bitbit ang isang mamahaling laptop bag, at may ngiti sa mga labing tila nagmamay-ari na ng buong mansyon. Pumasok si Doña Romina sa likuran nito. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin kay Talia. Javier, buti na lang at pumayag si Talia na maging financial consultant ng kumpanya at ng ating pamilya. She's young, brilliant, and most importantly, she knows how to handle money. Hindi katulad ng iba riyan na palamuti lang sa bahay. Nararamdaman ni Mercedes ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pangiinsulto. Naroon si Javier, nakaupo sa sopa, bahagyang umiwas ng tingin nang magtama ang kanilang mga mata. Ngunit hindi ito nagsalita. Hinayaan ito ang kanyang kabit na pumasok sa loob ng kanilang tahanan nang walang anumang pag-aalinlangan. Mercedes, huwag kang tatayo lang dyan, utos ni Doña Romina. Ikuha mo ng kape si Talia. May mahalaga kaming pag-uusapan. Habang naglalakad patungo sa kusina, bawat hakbang ni Mercedes ay tila pagtapak sa mga bubog. Ang kusina na dati ay kanyang santuwaryo, ay tila naging banyaga sa kanya. Habang nagpapakulo siya ng tubig, narinig niya ang tawanan ni Natalia at Doña Romina mula sa salas. Ang bawat hagik-hik ni Talia ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pagkatao. Nang ilabas niya ang tray ng kape, natigilan si Mercedes. Nakita niya si Talia na dinadampot ang isang frame ng litrato sa ibabaw ng side table, ang kanilang wedding photo ni Javier. This frame, it's tacky, don't you think, Javi? Tanong ni Talia habang tinitingnan ang litrato ng may pandidiri. It doesn't fit the new aesthetic I have in mind. Do whatever you want, Talia. Sagot ni Javier sa isang malamig na tono. Dahan-dahang inilapag ni Talia ang litrato nang pabaligtad sa mesa. Tila tinatakpan ang mga mukha ni na Javier at Mercedes. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pag-asa ni Mercedes ay tila ang liwanag ng kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ang kawalang galang ni Talia ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mismong sakramento na nagbuklod sa kanila ni Javier. Inilapag ni Mercedes ang kape sa harap nila nang walang imik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang mukha. Oh, thank you, Mercedes. Wika ni Talia. Ang tono ay puno ng condescension. By the way, Javier and I will be working late in his studies starting today. No need to wait for him for dinner. Alam mo naman, business is business. Mahirap kasing ipaliwanag sa taong hindi naman sanay sa ganitong level ng trabaho. Tumayo si Doña Romina at tinapik ang balikat ni Talia. You're so right, Hija. I'm glad you're here to fix the mess that Mercedes's family left us. Tiningnan ni Mercedes ang kanyang biyenan. Pagkatapos ay kay Javier na abala na sa kanyang cellphone at huli kay Talia na may mapang-uyam ng ngiti. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng kahinaan. Ito ay naging isang madilim na silid kung saan nagsisimulang mabuo ang isang plano. Bumalik si Mercedes sa kanyang kwarto, isinarado ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang makinang malapit ng sumabog. Kinuha niya ang maliit na piraso ng papel na ibinigay ni Abogado Mateo sa syunggom kanina. Hanggang kailan mo hahayaang
Ang ibang tao ang humubog sa iyong tadhana. Mercedes, bulong niya sa kanyang sarili sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang putik na ito ay marumi, oo, pero sa apoy, nagiging matigas ito, nagiging ginto. Ang bawat salita ni Javier ay tila malalamig na patak ng ulan sa gitna ng gabi. Nakakakilabot, nakamamatay, at nag-iiwan ng bakas ng putik sa kanyang puso. Habang nakasandal sa likod ng pinto, naramdaman ni Mercedes ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay ang siya palang kukuha ng huling hininga ng kanyang dangal. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga araw na ang tanging amoy na bumabalot sa kanyang sistema ay ang halimuyak ng basang lupa sa loob ng syunggom. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, si Tay Armando, habang ang mga kamay nito ay marahang humahawak sa isang tumpok ng putik sa ibabaw ng gulong. Tandaan mo, Mercedes, ang mahinahong tinig ng ama ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang putik, bago ito maging isang obra, ay kailangang dumaan sa matinding hapdi ng apoy. Kung hindi ito masusunog ng tama, madali itong mababasag. Pero kapag nalampasan nito ang init, wala nang anumang unos ang makakasira rito. Sa sandaling iyon, ang mga luha ni Mercedes ay pumatak sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa pangungulila, sa tanging taong naniwala sa kanyang kakayahan. Ang alaala ng kanyang ama, ang naging mitya ng isang munting liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya hahayaang ang lupang dinilig ng dugo at pawis ng kanyang ama ay maging tapakan lamang ng mga taong walang ibang alam kundi ang manira. Dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon, dumaan sa likurang pinto upang hindi mapansin ni Javier at Talia na tila nilalamon na ng kanilang sariling mga plano. Tinahak niya ang masukal at madilim na daan patungo sa maliit na kubo sa gilid ng syunggom, kung saan naninirahan ang kaisa-isang taong nakasaksi sa bawat pag-ikot ng gulong ni Tay Armando, si Nanay Susing. Nadatnan niya ang matanda na nag-aayos ng mga lumang kagamitan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera. Sa pagpasok ni Mercedes, agad na nabanaag sa mukha ni Nanay Susing ang pag-aalala. "Hija, bakit naparito ka sa ganitong oras?" Tanong ni Nanay Susing habang inaalalayan si Mercedes na maupo. "Namumutla ka. May ginawa na naman ba sila sa'yo?" Umiling si Mercedes, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumbong ng katotohanan. "Nanay Susing, kailangan ko pong malaman ang totoo. Noong mga huling araw ni tatay, may mga dokumento ba siyang itinatago? May mga bagay ba siyang binanggit tungkol sa utang sa mga ilustre?" Bumuntong hininga ang matanda at tila nagdadalawang isip. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang banga na nakatago sa pinakasulok ng kubo. Mula sa loob nito, kinuha niya ang isang selyadong sobre na balot ng plastik. "Ito ang huling ipinagkatiwala sa akin ng tatay mo bago siya dinala sa ospital," bulong ni Nanay Susing. Sabi niya, "Ibigay ko lang ito sa'yo kapag nakita ko ng handa ka ng lumaban. Mercedes, hindi totoo na nalugi ang kumpanya niyo dahil sa maling pamamahala. Sadyang hinarang ni Doña Romina ang mga order mula sa ibang bansa para mapilitan ang tatay mo na mangutang sa kanila." Nanginig ang kamay ni Mercedes habang binubuksan ang sobre. Sa loob niyon ay isang lihim na ledger at mga litrato ng mga orihinal na dokumento na may lagda ng kanyang ama. Ngunit may isang papel na kumuha ng kanyang buong atensyon, isang sertipiko ng pagmamay-ari na nagsasaad na ang lupain ng Salvatierra ay hindi kailanman naisanla ng legal. Ang mga pirma sa dokumentong hawak ni Javier, mahinang sambit ni Mercedes, habang ang kanyang puso ay tila hinahaplos ng isang malamig na hangin. "Peke ang lahat ng yon, Hija," pagpapatuloy ni Nanay Susing. "At higit pa riyan, ang lupang kinatatayuan ng mansyon nila. Sa pamilya mo rin iyon, Mercedes, ang yaman ng mga ilustre ay itinayo
sa ibabaw ng mga kasinungalingang ninakaw nila sa iyong ama. Anong ginagawa mo rito, Mercedes? Kanina pa kita hinahanap sa mansyon. Bakit ka nagtatago sa madilim na kubong ito kasama ang matandang ito? Ang tinig ni Javier ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa mga siwang ng dampa ni Nanay Susing. Mabilis na isinilid ni Mercedes ang sobre sa ilalim ng kanyang suot na makapal na saya bago pa man tuluyang makapasok ang asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Ngunit pilit niyang pinanatiling matatag ang kanyang muka sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Tumingin si Javier sa paligid ng may pandidiri. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay tila ayaw humawak sa sahig na gawa sa kawayan. Lumapit siya kay Mercedes at hinawakan ang braso nito nang may diwastong higpit. Umuwi na tayo. May mahalagang dokumentong kailangan mong pirmahan. Huwag mo kaming paghintayin ni Mama. Utos niya. Sabay hila sa asawa palabas, hindi man lang binibigyan ng pagkakataon si Mercedes na magpaalam kay Nanay Susing. Ang matanda ay naiwang nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng panalangin para sa kaligtasan ng anak ni Tay Armando. Pagdating sa mansyon, bumungad sa kanila ang isang eksenang tila inihanda para sa isang paglilitis. Nakaupo si Doña Romina sa dulo ng mahabang mesa, suot ang kanyang salamin sa mata, habang sa tabi niya ay nakatayo si Talia na may hawak na pluma. Sa gitna ng mesa ay ang isang makapal na tumpok ng mga papel, ang special power of attorney na magbibigay sa kanila ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng natitirang ari-arian ng mga Salvatierra. Maupo ka, Mercedes, wika ni Doña Romina sa isang tonong tila nagmamalasakit ngunit puno ng pananakot. Alam mo naman ang kalagayan natin. Ang Syunggom ay nalulubog sa utang. Kung hindi mo ito ipapaubaya sa amin ni Javier, mawawalan tayo ng lahat. Isipin mo ang dangal ng tatay mo. Gusto mo bang malaman ng buong bayan na namatay siyang isang bigo? Naramdaman ni Mercedes ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng biyenan ay tila mga lason na pilit na ipinapainom sa kanya. Tiningnan niya si Javier na nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Isang kilos na mukhang proteksyon sa paningin ng iba, ngunit para sa kanya ay tila mga rehas ng isang kulungan. Pirman mo na, Hon, bulong ni Javier sa kanyang tainga. Para matapos na ang lahat ng stress na ito, pagkatapos nito, magbabakasyon tayo, sosuluhin kita. Tumingin si Mercedes sa mga dokumento. Nakita niya ang bawat linya, ang bawat salitang binuo, upang nakawin ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit naalaala niya ang turo ni Tay Armando tungkol sa paghubog ng putik. Kung minsan, kailangang maging malambot ang iyong mga kamay upang hindi masira ang forma, habang ang iyong kalooban ay nananatiling kasing tatag ng bato. Kinuha ni Mercedes ang pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa harap ni Romina at Talia upang maniwala silang natatakot siya. Dahan-dahan niyang inilapat ang tinta sa papel, ngunit sa ilalim ng kanyang takot, gumalaw ang kanyang mga daliri sa isang paraang tanging ang mga taong may kinalaman sa sining ng seramika ang makakaalam. Isang bahagyang pagkakaiba sa kurba ng kanyang pirma, isang lihim na marka na magpapatunay sa hinaharap na ang dokumentong ito ay pinirmahan sa ilalim ng pamimilit. Inabot ni Talia ang papel nang may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Finally! Bulong ng dalaga habang tinitingnan ang pirma. Ngayong tapos na tayo rito, Mercedes, bumalik ka na sa kusina at ipaghanda mo kami ng tsa. Utos ni Doña Romina. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong bagsik matapos makuha ang gusto. Pumasok si Mercedes sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit may direksyon. Habang hinihintay ang pag-init ng tubig, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Kinuha niya ang cellphone na nakatago sa kanyang bulsa at nakita ang isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero.
Nang i-play niya ang iniwang voice message, ang boses ni Abogado Mateo ang kanyang narinig. At ang kanyang mga salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng gabi. Mercedes, may nakita akong kopya ng original na pirma ng tatay mo sa bangko. May hindi tugma sa mga dokumentong hawak ni Javier. Kailangan nating magkita. Ngayon din. Napatigil si Mercedes nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kusina. Nakatayo doon si Javier, may hawak na baso at nakatingin ng matalim sa kanyang asawa. Sino ang kausap mo, Mercedes? At bakit tila nakakakita ka ng multo? Isang lumang banga lang yan, Mercedes. Huwag mong gawing parang katapusan na ng mundo. Ang boses ni Javier ay parang isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng init ng sikat ng araw. Nakatayo si Mercedes sa gitna ng hardin. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat. Pilit na inaabot ang isang kahon na karga ng dalawang lalaking hindi niya kilala. Sa loob niyon ay ang unang banga, ang pinakaunang obra na hinulma ng kanyang ama noong itinatayo pa lamang ang Siongom Salvatierra. Hindi lamang ito luwad at pintura, ito ang kaluluwa ng kanyang pamilya. Ma, pakiusap. Huwag ito. Pagsusumamo ni Mercedes kay Doña Romina na nakatayo sa balkonahe, suot ang kanyang salamin habang nagbibilang ng pera mula sa isang dayuhang kolektor. Ito na lang ang natitira sa akin mula kay tatay. Ibigay niyo na sa akin ito. Ako na ang magbabayad. Pakiusap. Humagalpak ng tawa si Doña Romina, isang tunog na walang bakas ng habag. At saan ka kukuha ng pambayad? Sa amin ka rin naman humihingi ng panggastos, di ba? Ang bangang yan, ang makakapagbayad sa bagong kotseng kailangan ni Talia para sa mga meeting niya. Mas mapapakinabangan ng perang yan kaysa sa isang alikabok na display. Lumapit si Mercedes kay Javier. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Javier, ikaw ang nakasama ko noong ginagawa ni tatay ito. Alam mo kung gaano ito kahalaga. Pigilan mo sila. Pakiusap. Ngunit dahan-dahang inalis ni Javier ang kamay ni Mercedes. Hindi siya tumingin sa asawa. Business is business, Mercedes. Sabi ni Mama, kailangan natin ng cash flow. Hayaan mo na. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo para kay Mercedes. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin, ang lalaking naging saksi sa bawat pawis ng kanyang ama, ay tinatalikuran siya para sa isang bagong kotse ng kanyang kabit. Dahil sa taranta, sinubukan ni Mercedes na agawin ang kahon mula sa mga lalaki. Hindi niyo ito pwedeng kunin. Bitawan mo, Mercedes, sigaw ni Doña Romina. Sa gitna ng agawan, isang maling galawang nangyari. Ang kahon ay nadulas mula sa mga kamay ng mga lalaki. Ang tunog ng pagtama ng matigas at tuyong luwad sa semento ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Mercedes. Ang unang banga ay nagkapira-piraso sa kanyang harapan. Ang mga kulay na maingat na ipininta ng kanyang ama ay naghiwa-hiwalay, naging mga walang saysay na bubog sa ilalim ng kanyang mga paa. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Dahan-dahang lumuhod si Mercedes. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Pinulot niya ang pinakamalaking piraso ng banga, ang bahaging may pirma ng kanyang tatay. Ang matalim na gilid ng seramika ay humiwas sa kanyang palad, at ang dugong pumatak mula rito ay humalo sa alikabok ng banga. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tuluyang pagkamatay ng huling hibla ng pag-ibig na iningatan niya para kay Javier. Tingnan mo ang ginawa mo, Mercedes. Nagmamatigas ka pa kasi. Ayan tuloy, wala na tayong nakuha. Singhal ni Doña Romina habang inis na tumatalikod. Tiningnan ni Javier ang kanyang asawang nakaluhod sa lupa, duguan ng kamay at putika ng mukha. Maglinis ka na lang dyan, Mercedes. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Maikling sabi nito bago sumunod sa kanyang ina sa loob ng mansyon.
Nanatiling nakaluhod si Mercedes. Tiningnan niya ang kanyang duguang palad. Pagkatapos ay tumingala siya sa bintana ng silid-aralan ni Javier, kung saan nakita niya si Talia na nakasilip. May mapanguyam na ngiti sa mga labi. Hindi na umiyak si Mercedes. Sa gitna ng kanyang pighati, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang puso. Ang lamig ng bakal na dumaan sa pinakamainit na hurno. Inayos niya ang pagkakahawak sa piraso ng banga at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay naging kasing talim na ng mga bubog sa kanyang paanan. Alam na niya ang kanyang gagawin. Ang dugong pumatak sa lupang ito ay magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ang katahimikan ni Mercedes ay hindi natanda ng kanyang pagkatalo. Ito na ang nagsisilbing mitya ng isang planong dahan-dahang uubos sa mga taong umapi sa kanya. Sa loob ng kanyang silid, habang nakakandado ang pinto, isinaksak niya ang flash drive na napulot sa hardin sa kanyang lumang laptop. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang mga dokumentong may pamagat na Project Salvatierra, Final Liquidation. Doon ay nakita niya ang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Hindi lamang pala tiyonggom ang balak nilang kunin. Nakaplano na ang pagpapatayo ng isang marangyang resort sa lupain ng kanyang ama, at ang mga pirma niya sa Special Power of Attorney ay gagamitin ni Talia upang ilipat ang lahat ng pondo sa isang offshore account na hindi malalaman ni Javier. Niloloko ni Talia ang kanyang asawa, habang si Javier naman ay niloloko siya. Isang siklo ng pagkakanulo na tila walang katapusan. Akala niyo ba ay mananatili akong bulag? Bulong ni Mercedes habang ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang mga matang wala ng luha. Kinabukasan, imbes na magmukmok, maagang gumising si Mercedes. Nagluto siya ng almusal para sa pamilya na tila ba walang nangyari. Habang abala sina Doña Romina at Javier sa pagkain, tahimik na kumilos si Mercedes. Sa tulong ng isang maliit na gadget na binili niya ng palihim sa bayan, mga maliliit na kamera, nakasukat lamang ng butones, nagsimula siyang magtanim ng kanyang sariling mga mata sa loob ng mansyon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa seramika. Nagkunwari siyang naglilinis ng mga palamuting banga sa salas sa silid-aralan ni Javier at maging sa silid ni Doña Romina. Sa loob ng mga ukit ng luwad na kanyang ama mismo, ang humulma. Doon niya itinago ang mga kamera. Ang mga obra ni Tay Armando na dati ay simbolo ng sining, ngayon ay naging mga saksi sa kasamaan ng mga ilustre. Mercedes, bakit parang sipag na sipag ka yata ngayong araw? Tanong ni Javier habang papasok sa kanyang opisina, may hawak na tasa ng kape. Hindi lumingon si Mercedes. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa isang florera sa ibabaw ng mesa ni Javier. Gusto ko lang maging maayos ang lahat bago ang kaarawan ni Mama, Javier. Ayoko namang sabihin niyo na wala akong silbi rito. Napangisi si Javier, isang nangising puno ng kayabangan. Good. At least natututo ka na kung saan ka lulugar. Nang lumabas si Javier, mabilis na kumilos ang mga daliri ni Mercedes. Inilagay niya ang huling kamera sa likod ng isang makapal na libro sa bookshelf ni Javier. Direkta ang anggulo sa kanyang computer at sa upuan kung saan madalas silang mag-usap ni Talia. Be careful with those jars, Mercedes. Sabi ni Talia nang may pang-uuyam. They're old and fragile, just like your status in this house. Tumingin si Mercedes ng diretso sa mga mata ni Talia. Isang malamig at matalim na tingin na hindi pa nakikita ng dalaga kailanman. Fragile things can be sharp when they break, Talia. Huwag mong kakalimutan yan. Bahagyang natigilan si Talia, ngunit bago pa siya makasagot ay tinalikuran na siya ni Mercedes. Sa loob ng kanyang kwarto sa hating gabi, binuksan ni Mercedes ang kanyang cellphone. Sa screen, nakita niya ang live feed mula sa opisina ni Javier. Kitang-kita at rinig na rinig ang usapan ng dalawa. Don't worry, Javier, sabi ni Talia habang nakaupo sa kandungan ng asawa ni Mercedes. Everything is set. After Romina's birthday, we'll file for the liquidation. Your wife will be out on the streets,
and you'll have the capital for the new company under my name. I can't wait to get rid of her, Talia. Sagot ni Javier sabay halik sa leeg ng dalaga. Nakakasakal ang pagiging martir niya. Humigpit ang hawak ni Mercedes sa kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may galit, ngunit may kasama ng pananabik. Hindi na siya ang biktimang naghihintay na saktan. Siya na ang mga ngaso na naghihintay ng tamang pagkakataon upang hilahin ang gatilyo. Mabilis na itinago ni Mercedes ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Ngunit sa pagmamadali niya, nahulog ang flash drive ni Talia sa sahig, mismo sa tapat ng pinto kung saan unti-unti nang bumubukas ang trangka. Mabilis na isinipa ni Mercedes ang flash drive sa ilalim ng kanyang kama bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Romina na parang isang hanging habagat. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila mga agila na naghahanap ng anumang mali sa loob ng silid. Bakit nakakandado ang pinto, Mercedes? Ngayon lang nangyari na nagkulong ka ng ganito. Ang boses ng matanda ay puno ng hinala. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi upang tingnan kung may hawak siyang anuman. Inaayos ko lang po ang aking sugat, Mama. Mahinahong sagot ni Mercedes, sabay pakita ng kanyang palad na may benda pa mula sa pagkabasag ng banga. Masakit pa po kasi at ayaw ko lang na makita niyo akong umiiyak. Ayaw ko pong dagdagan ang iniisip niyo para sa inyong kaarawan. Bahagyang lumambot ang mukha ni Romina, ngunit hindi nawala ang talim sa kanyang mga mata. Siguraduhin mo lang, ayoko ng anumang drama sa pamamahay na ito. Matulog ka na. Marami kang gagawin bukas para sa paghahanda ng catering. Nang makaalis ang matanda, huminga ng malalim si Mercedes. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Kinuha niya ang flash drive sa ilalim ng kama at tiningnan ito ng may determinasyon. Panahon na upang gamitin ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Kinabukasan, habang naghahain ng almusal, maingat na kumilos si Mercedes. Alam niyang ang pinakamabisang paraan upang sirain ang isang alyansa ay ang pagtatanim ng binhi ng pagdududa. Habang nilalagyan ng kape ang tasa ni Javier, sinadya niyang ibaba ng dahan-dahan ang kanyang boses na tila may ibinubulong na lihim. Javier! Tawag niya sa asawa. Napansin ko lang po kagabi. Si Talia. Parang may kausap na broker sa telepono. May binabanggit siyang tungkol sa pagbebenta ng mga kagamitan sa Tiyonggom sa ilalim ng ibang pangalan. Akala ko ba ay katuwang mo siya sa pag-aayos nito? Natigil si Javier sa pagsubo. Kumunot ang kanyang noo at tumingin kay Mercedes. Ano ang broker? Sigurado ka ba sa narinig mo? Hindi ko po sigurado, pero parang may binanggit siyang commission na hindi mo raw dapat malaman. Patuloy ni Mercedes. Sabay yuko na tila takot na nagkamali. Baka nagkamali lang ako, Hon. Huwag mo na lang sanang sabihin sa kanya na nanggaling sa akin ito. Ayaw ko lang na mag-isip ka. Hindi na kumibo si Javier, ngunit nakita ni Mercedes ang pagdilim ng anyo nito. Alam niyang ang kislap ng selos at kasakiman ay nagsimula ng mag-apoy sa isipan ng kanyang asawa. Pagdating ng hapon, mula sa kanyang cellphone sa loob ng kusina, pinanood ni Mercedes ang live feed mula sa opisina ni Javier. Pumasok si Talia na may dalang mga dokumento. Suot ang kanyang karaniwang mapang-uyam ng ngiti. Javi, kailangan mo nang pirmahan ang transfer of funds para sa marketing budget, sabi ni Talia. Talia, totoo ba na may kausap kang broker? Biglang tanong ni Javier. Ang boses ay puno ng awtoridad at hinala. May mga balita akong nakakarating na may mga transaksyong hindi dumadaan sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Talia. Ang kanyang nangiti ay naging isang pilit na guhit sa kanyang mukha. Sinong nagsabi sa iyo niyan? Ang tuyot mong asawa? Javier, huwag kang maniwala sa kanya. Selos lang yon dahil wala siyang alam sa negosyo. Huwag mong idaan sa asawa ko ang usapan, Talia. Tinatanong kita, nasaan ang pondo mula sa huling benta ng mga seramika?
Ang sigaw ni Javier ay narinig hanggang sa labas ng opisina, ngunit ang tensyon ay hindi doon nagtapos. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, biglang may kumatok sa pinto ng opisina. Isang lalaking nakauniporme ng bangko ang pumasok. May hawak na isang itim na folder. Magandang hapon po. Sino po sa inyo ang nag-request ng agarang liquidation ng lahat ng asset ng Salvatierra Pottery? May natanggap po kaming pirmadong sulat dito? Wika ng lalaki. Napatingin si Javier kay Talia. Ang mukha ni Talia ay naging kasing puti ng papel. Alam ni Mercedes na hindi siya ang nagpadala niyon at lalong hindi si Javier. Isang malaking gulo ang nagsisimulang mabuo. At tila may isa pang aktor sa likod ng tabing na hindi niya inaasahan. Huwag kang malikot, Mercedes. Ngumiti ka lang sa harap ng kamera na parang ikaw ang pinakamasayang asawa sa buong mundo kung ayaw mong mabulok sa bilangguan ang abogado mong si Mateo. Ang tinig ni Doña Romina ay parang bulong ng isang ahas habang ang kanyang mga kuko ay mariing bumaon sa braso ni Mercedes sa ilalim ng mesa. Nakaupo sila sa marangyang hardin ng mansyon na papalibutan ng mga bulaklak na tila nakikiramay sa pait ng sitwasyon. Sa harap nila ay isang team ng mga mamamahayag mula sa isang sikat na lifestyle magazine, narito upang i-feature ang ideal and noble family ng mga ilustre. Ilang minuto lang ang nakalipas nang mahuli siya ni Romina sa kusina. Ngunit sa halip na isumbong siya kay Javier, ginamit ito ng matanda upang mas lalong higpitan ang hawak sa kanyang leeg. Alam ni Romina ang tungkol sa mga kamera at alam din niya ang pakikipagkita ni Mercedes kay Abogado Mateo. Ang bawat kilos ni Mercedes ay tila isang langgam na pinaglalaruan sa loob ng isang garapon. Yes, we are very traditional. Nakangiting wika ni Doña Romina sa interviewer habang ang kanyang kabilang kamay ay patuloy na nanggigigil sa balat ni Mercedes. Ang susi sa isang matatag na pamilya ay ang pagtitiis at ang pagkilala sa kung sino ang dapat masunod. Si Mercedes ay parang sarili ko ng anak. Tinuruan ko siyang maging mapagkumbaba, di ba, Hija? Tumingin ang interviewer kay Mercedes, naghihintay ng sagot. Naramdaman ni Mercedes ang malakas na kurot ni Romina sa kanyang hita sa ilalim ng lamesa. Isang hapdi na nagpasinghap sa kanya, ngunit pilit niyang ginawang isang matamis na ngiti. Oo po, tugon ni Mercedes. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napakarami ko pong natutunan kay Mama Romina. Tinuruan niya akong tanggapin ang bawat sakit ng may ngiti. Pagkatapos ng interview, habang umaalis ang mga bisita, mabilis na binitawan ni Romina ang braso ni Mercedes at itinulak siya ng bahagya. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong laro? Ang mga kamera mo ay nasa basurahan na. At ang susunod na gagawin mo ay pirmahan ang huling dokumentong ibibigay ni Talia o sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa kalsada ka na. Ngunit sa gitna ng kanilang paghaharap, isang tauhan ng mansyon ang lumapit, hinihingal, at may hawak na isang sobrang may tatak ng bangko. Senyora, may dumating po. Urgent daw po mula sa kumpanya. Mabilis na inagaw ni Romina ang sobre. Nang basahin niya ang nilalaman nito, ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabag ay biglang namutla. Tila ang lahat ng dugo ay pumatak sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangatal. Ano ito? Bulong ni Romina. Foreclosure? Paanong naging foreclosure ang lahat ng lupain natin? Tumingin si Mercedes sa kanyang biyanan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang munting kislap ng tagumpay ang sumilay sa kanyang isipan. Alam niya na ang immediate liquidation na binanggit ng bank officer kanina ay nagsimula na. At hindi ito dahil sa kanya o kay Talia. Ito ay dahil sa mga utang na matagal nang itinago ni Javier sa sarili niyang ina. Lumingon silang lahat kay Talia, na nakatayo lang sa gilid, may bitbit na maleta at isang malamig na tingin. Hindi ko ito binenta, Javier, wika ni Talia. Ibinigay ko ito sa tunay na nagmamay-ari. At hindi ikaw yon.
Anong ibig mong sabihin, Talia? Ako ang kumpanya. Ako ang nagdala sa iyo rito. Ang sigaw ni Javier ay yumanig sa mga dingding ng mansyon, ngunit tila hindi ito tinablan ng kahit katiting na takot. Nakatayo si Talia sa harap ng pinto. Ang kanyang maleta ay nasa kanyang gilid, isang simbolo ng kanyang nakahandang paglisan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na tamis, ngayon ay karinglamig na ng asero. Javier, masyado kang naging kampante dahil sa iyong yabang, sabi ni Talia ng may mapait na ngiti. Akala mo ba ay ikaw ang nagpapatakbo ng laro? Ginamit lang kita para makuha ang mga pirma at dokumentong kailangan ko. Ang dami corporation na pinaglipatan ko ng shares. Hindi mo alam kung sino ang nasa likod niyon, di ba? Napaupo si Doña Romina sa sofa. Ang foreclosure notice ay nalukot sa kanyang nanginginig na mga kamay. Talia, hiha. Pag-usapan natin ito. Kami ang nagbigay sa iyo ng lahat ng ito. Binayaran ko lang ang bawat pang-aalipustanyo, Romina. Sagot ni Talia bago tuluyang tumalikod at lumabas ng puapintuan. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng kanilang nagliliyab na galit at takot. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Mercedes sa isang sulok. Pinagmamasdan niya ang pagkakaagnas ng pamilyang ito mula sa loob. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Kailangan niyang siguraduhin na hindi na makakabangon pa si Javier. Lumapit si Mercedes kay Javier, na ngayon ay nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Hinihingal sa tindi ng presyon. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Isang hawak na tila nagpapatawad. Ngunit ang totoo ay isang hawak na nag-aabang ng susunod na pagkakamali. Javier! Mahinahon niyang tawag. May paraan pa. May nakatago pa akong maliit na pondo mula sa mga huling benta ni tatay na hindi alam ni mama. Maaari nating gamitin ito para bayaran ang initial na utang sa bangko at pigilan ng foreclosure. Tumingala si Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at isang munting pag-asa. Talaga, Mercedes? Gagawin mo yon para sa akin? Pagkatapos ng lahat, asawa mo ako, di ba? Sabi ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunukso na hindi man lang napansin ng asawa. Pero kailangan nating ilipat ang responsibilidad ng Siyonggom sa ilalim ng isang emergency management contract. Kailangan mong pirmahan ito para ma-release ang pondo mula sa account ni tatay. Mabilis na kinuha ni Mercedes ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Ito ang dokumentong inihanda ni Abogado Mateo. Isang dokumentong tila magliligtas sa kanila. Ngunit sa katotohanan ay isang pag-amin sa lahat ng nakaraang tax evasion at financial fraud na ginawa ni Javier sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Pirman mo na rito, Hon. Bulong ni Mercedes. Ito na lang ang tanging paraan para hindi tayo mapunta sa kalsada. Dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang karangyaan, hindi na binasa ni Javier ang maliliit na titik sa ibaba ng dokumento. Kinuha niya ang pluma at mabilis na inilapat ang kanyang pirma. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila tunog ng susi na nagkandado sa kanyang sariling selda sa hinaharap. Pumasok si Mercedes sa kusina upang kumuha ng tubig. Doon, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nagawa na niya. Ang bitag ay nakakasana. Mercedes, huwag kang magpakampante. Akala mo ba ay ikaw ang naguutos sa akin? Magkita tayo sa lumang Siyonggom sa loob ng 1 oras. May kailangan kang makita na hindi kayang ibigay ng mga dokumento mo. Ang gabi ay balot ng isang nakabibinging katahimikan habang tinatahak ni Mercedes ang madilim na daan patungo sa lumang Siyonggom. Ang tanging liwanag na gumagabay sa kanya ay ang maputlang sinag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang babala. Ngunit ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa takot. Ang takot ay para lamang sa mga taong mayroon pang balak mawala.
para kay Mercedes. Matagal na siyang pinaslang ng pamilya Ilustre at ang naglalakad ngayon ay ang kanyang paghihiganti. Pagdating sa loob ng workshop, nahanap niya si Talia na nakasandal sa isang lumang istante ng mga banga. Walang bakas ng marangyang consultant sa hitsura nito ngayon. Nakasuot lamang ito ng simpleng maong at itim na jacket. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit matalas. Akala ko ay hindi ka darating, Mercedes, bungad ni Talia. Ang kanyang boses ay wala ng halong panunuya, kundi isang pagkilala sa katapat na ngayon lamang niya tunay na nakita. Bakit mo ako pinatawag, Talia? Nakuha mo na ang gusto mo. Nagawa mo nang sirain ang pagsasama namin ni Javier at ang kumpanya. Diretsahang tanong ni Mercedes. Tumawa si Talia, isang mahina at mapait na tawa. Pagsasama? Mercedes, wala namang sisirain dahil matagal nang bulok ang pundasyon nyo. At ang kumpanya, hindi ko yun kinuha para sa sarili ko. Alam mo ba kung bakit ko ito ginawa? Dahil ang tatay mo, si Tay Armando, siya lang ang tumulong sa pamilya ko nung nilunod kami ni Romina sa utang 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ko nakalimutan yon. Napatigagal si Mercedes. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na ito. Ang kontrabida sa kanyang buhay ay may sarili palang krus na pinapasanlaban sa mga ilustre. Ito, sabi ni Talia, sabay abot ng isang maliit na hard drive. Nandyan ang lahat. Hindi lang ang mga financial records, kundi ang video recording ng gabing nilasing ni Javier, ang tatay mo, para makuha ang pirma nito sa huling dokumento. Hindi nila alam na may nakatagong kamera ang tatay mo sa sarili niyang opisina. Nahanap ko ito sa mga lumang gamit na pinatapon ni Romina. Nanginig ang kamay ni Mercedes habang hinahawakan ang drive. Ang katotohanan ay tila isang baga na dumapo sa kanyang balat. Ang kanyang ama ay hindi namatay na isang bigo. Siya ay biktima ng isang planadong krimen. Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon? Tanong ni Mercedes. Dahil bukas ay ang ika-60 kaarawan ni Romina. Bulong ni Talia habang papalapit sa pintuan. Gusto niyang ipakita sa buong mundo ang kanyang dangal at kapangyarihan. Ibigay mo sa kanya ang regalong nararapat sa kanya, Mercedes. Hubugin mo ang kanilang katapusan. Nang makaalis si Talia, naiwan si Mercedes sa gitna ng mga anino ng workshop. Lumapit siya sa isang salamin na puno ng alikabok sa sulok. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng pag-aalinlangan. Hindi na ako ang lupang tinatapakan niyo. Bulong niya sa kanyang refleksyon habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ako na ang apoy na susunog sa inyong mga maskara. Kinabukasan, ang mansyon ay napuno ng marangyang dekorasyon para sa grand party ni Doña Romina. Ang mga sikat na personalidad at mayayaman sa lipunan ay nagsimula nang dumating. Sa gitna ng lahat, si Doña Romina ay nakasuot ng ginto, nakangiti at tumatanggap ng mga papuri. Tila ba hindi siya nakakatanggap ng mga notice mula sa bangko? Habang naghahanda si Mercedes sa likod ng entablado, nakita niya si Javier na papalapit, mukhang balisa at pawis na pawis. Mercedes, handa na ba ang video presentation para kay Mama? Siguraduhin mong maganda yon. Kailangan nating makuha ang loob ng mga investors na nandito. Huwag kang mag-alala, Javier, sagot ni Mercedes. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol. Ito ang presentation na hinding-hindi niyo malilimutan. Huwag mo itong ituloy, Mercedes, kung gusto mo pang makitang buhay ang abogado mo. Bulong ng isang boses na hindi kay Javier o kay Romina. Huwag kang gagalaw, Mercedes. Isang pindot mo lang sa kontrol na yan, sisiguraduhin kong hindi nasisikatan ng araw ang matandang abogado. Ang bulong na yon ay tila kagat ng isang makamandag na gagamba sa kanyang pandinig. Naramdaman ni Mercedes ang malakas na pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sa harap ng entablado, sa ilalim ng dambuhalang mga spotlight, nakatayo si Doña Romina,
Isang larawan ng perpektong byuda, suot ang kanyang puting terno na tila sumisimbolo sa isang kalinisang hindi naman kailanman nanahan sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 60 taon, ang pangalang ilustre ay nanatiling busilak. Ang tinig ni Romina ay umaalingaungaw sa buong hardin, puno ng huwad na pagpapakumbaba. At ang aking manugang na si Mercedes, siya ang saksi sa aming pagmamahalan at katapatan bilang isang pamilya. Naramdaman ni Mercedes ang diin ng isang matigas na bagay sa kanyang tagiliran, isang babala mula sa lalaking nasa likuran niya. Tiningnan niya ang screen ng cellphone na ipinakita nito ng mabilis. Doon ay nakita niya si Abogado Mateo, nakaupo sa isang madilim na silid, nakagapos at may bakas ng dugo sa labi. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang pamilyang ito ay handang pumatay para lamang sa kanilang hiya. Ngunit sa gitna ng matinding takot, naalala ni Mercedes ang boses ni Talia sa lumang songgom. Hubugin mo ang kanilang katapusan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes. Hindi siya lumingon sa lalaking nagbabanta sa kanya. Masyado niyo akong minaliit. Bulong niya sa isang tonong kasing lamig ng kamatayan. Akala niyo ba ay ako lang ang may hawak ng remote na ito? Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang lalaki, ang dambuhalang LED screen sa likod ni Doña Romina ay biglang kumislap. Hindi ang video ng pamilya ang lumabas. Sa halip bumungad ang isang malinaw na recording. Ang mukha ni Javier namumula sa alak habang hawak ang kamay ng isang matandang lalaking nahihirapang huminga, si Tay Armando. Pirman mo na ito, Tay. Ang boses ni Javier ay malinaw na narinig ng daan-daang bisita. Para ito sa kaligtasan ni Mercedes, huwag kang mag-alala, kami ang mag-aalaga sa kanya kapag wala ka na. Ang buong hardin ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng mga singhap ng gulat. Ang mga baso ng mamahaling wine ay nanatiling nakabitin sa hangin. Napalingon si Doña Romina sa screen. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang rebultong unti-unting nagkakalamak. Hindi doon nagtapos ang video. Sumunod ang boses ni Romina, malinaw at puno ng puot. Siguraduhin mong walang matitira sa babaeng yan, Javier. Kapag nakuha na natin ang lupa, itatapon natin siya na parang basahan. Ang isang baog na tulad niya ay walang puwang sa ating pamilya. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen! Sigaw ni Javier habang nagkukumahog patungo sa control booth. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga tao ay nagsimula ng magbulungan. Ang mga kamera ng media ay nakatutok na sa nagkakagulong pamilya, ilustre. Sa sandaling iyon, ang lalaking nagbabanta kay Mercedes ay biglang napaatras nang ang ilang kalalakihan na nakauniforme ng NBI ay mabilis na sumulpot mula sa kadiliman ng gilid ng entablado. Mercedes Salvatierra Ilustre? Tanong ng isang opisyal. Dahan-dahang lumabas si Mercedes mula sa dilim. Ang kanyang pulang bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na tila isang naglalakad na apoy. Hindi siya nakatingin sa mga pulis, kundi sa kanyang asawa at biyenan na ngayon ay napapalibutan na ng kahihiyang sila mismo ang nagtanim. Mama, Javier. Mahinang sabi ni Mercedes, ngunit sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Ang dangal na sinasabi niyo, ngayon lang ito naging totoo. Dahil sa wakas, ang katotohanan ang mananaig. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinaposas ang nanlalambot na si Javier at ang nanginginig na si Romina, nakita ni Mercedes si Talia sa malayo. Tumango ang dalaga sa kanya bago tuluyang maglaho sa dilim. Mabilis na kinuha ni Mercedes ang kanyang cellphone. Isang notification ang bumungad sa kanya mula sa bangko. Ang lahat ng pondo ng Sionggom Salvatierra, ang pondong dapat ay para sa kanyang bagong simula, ay naglaho sa loob ng isang segundo. Ang balanse ay naging 0. Napatigil ang tibok ng puso ni Mercedes habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. 0.
Isang mabilog at malamig na numero na tila kumukutya sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Ang kumpas ng mga pulis na humihila kay Javier at ang mga sigaw ni Doña Romina ay tila naging malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig. Hahaha, wala kang nakuha, Mercedes. Masusunog ka ring kasama namin. Ang halakhak ni Javier ay puno ng pait habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng mga awtoridad. Naramdaman ni Mercedes ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng lakas, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa gilid ng entablado. Mercedes, Hija! Lumingon siya at nakita si Abogado Mateo na inaalalayan ng dalawang pulis. May pasa ito sa gilid ng muka at bahagyang paika-ika ang lakad, ngunit buhay. Mabilis na tumakbo si Mercedes at niyakap ang matanda. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa ginhawang ligtas, ang tanging taong tumayo bilang ama sa kanya. Tito Mateo, ang pera. Wala na ang lahat. Humihikbing bulong ni Mercedes. Hinawakan ni Abogado Mateo ang kanyang mga balikat at ngumiti ng mahina. Huwag kang mag-alala, Mercedes. Iyan ang huling instruksyon ni Talia bago siya tumakas. Inilipat niya ang lahat ng pondo sa isang escrow account sa ilalim ng pangalan ng aking law firm. Ginawa niya yon para hindi mahila ng bangko ang pera mo bilang pambayad sa mga utang ni Javier sa sandaling ideklara ang foreclosure. Ligtas ang yaman ng mga salvatierra. Napanganga si Mercedes. Ang pait na naramdaman niya kay Talia kanina ay biglang napalitan ng isang kakaibang pag-unawa. Ginamit ni Talia ang kanyang pagiging kontrabida hanggang sa huling sandali para protektahan ang kaisa-isang bagay na mahalaga kay Mercedes. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita na nag-uunahang umalis sa mansyon upang hindi madamay sa iskandalo, naiwan si Doña Romina na nakaupo sa damuhan. Ang kanyang gintong terno ay marumi na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tulala habang pinapanood ang paglayo ng sasakyang lulan ang kanyang kaisa-isang anak. Dahan-dahang lumapit si Mercedes sa kanyang biyenan. Ang pulang bestida niya ay humahampas sa kanyang binti habang umiihip ang malamig na hangin ng gabi. Mercedes! Bulong ni Doña Romina, ang boses ay wala na ang dating bagsik. Sa unang pagkakataon, lumuhod ang matanda sa harap ng manugang na dati ay itinuturing niyang basura. Patawarin mo kami. Pakiusap. Bawiin mo ang demanda. Hindi ko kayang makita si Javier sa loob ng kulungan. May utang na loob ka rin sa amin. Di ba? Pinatira ka namin dito. Tiningnan ni Mercedes ang matanda mula ulo hanggang paa. Ang utang na loob, Mama, ay ibinibigay sa mga taong may loob. Pero kayo, wala kayong puso. Binigay ko ang 5 taon ng buhay ko para pagsilbihan kayo, pero sinuklian niyo ako ng pagkakanulo sa tatay ko. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang mansyon. Sigaw ni Romina habang nakakapit sa laylayan ng bestida ni Mercedes. Hindi niyo na kailangang ibigay. Malamig na sagot ni Mercedes sabay hila ng kanyang damit mula sa kamay ng matanda. Dahil ang lupang ito, ang bahay na ito, at ang bawat butil ng buhangin sa Syonggom ay akin na simula pa noong una. Bukas na bukas din, kailangan nyo nang lisanin ang pamamahay na ito. Isuot nyo iyan o ibenta nyo, wala na akong pakialam. Iyan na lang ang natitirang alaala ng pamilyang pinatay nyo sa sarili nyo mismong kasakiman. Wika ni Mercedes. Tumalikod na si Mercedes at naglakad palayo sa mansyon kasama si Abogado Mateo. Sa likuran niya narinig niya ang huling pagsisigaw at paghagulgol ni Doña Romina. Isang tunog na dati ay nagpapakaba sa kanya. Pero ngayon ay tila isang malungkot na himig na lamang na unti-unting nilalamon ng gabi. Habang nakasakay sa sasakyan, tiningnan ni Mercedes ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga benda. Wala na ang panginginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan
ay tila mga luhang naghuhugas sa madilim na kahapon ni Mercedes. Malayo na siya sa marangyang mansyon ng mga ilustre, malayo sa mga boses na dati ay nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Ang address na ibinigay ni Talia ay nagdala sa kanya sa isang liblib na barangay sa paanan ng bundok, kung saan ang amoy ng sariwang lupa at lunti ang paligid ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng gate na gawa sa kawayan. Sa likod nito ay isang maliit na paggawaan ng palayok. Luma, ngunit maayos ang pagkakaalaga. Nang bumaba si Mercedes, naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ginamit niya ang susi mula sa sobre at dahan-dahang binuksan ang pinto ng workshop. Bumungad sa kanya ang isang tanawin na nagpabigigay nginig sa kanyang buong sistema. Sa gitna ng silid, nakasilong sa isang espesyal na glass case, ay ang liyab ng pag-asa. Isang dambuhalang banga na hindi pa tapos, ngunit may mga ukit na tila nagkukwento ng buhay ng kanyang ama. Sa tabi nito ay isang liham na may sulat kamay ni Tay Armando. Para sa aking bunsong Mercedes, ang basa niya sa liham, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa luha. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Ang banga na ito ay hindi ko natapos dahil hinihintay ko ang iyong mga kamay na humubog sa huling bahagi nito. Huwag mong kakalimutan na ang putik ay kailangang dumaan sa apoy upang maging ganap. Ika-6 na taon na kitang hinihintay dito. Napaupo si Mercedes sa sahig. Doon niya nalaman na ang pamilya ni Talia, na dati ay tinulungan ng kanyang ama, ang naging lihim na tagapangalaga ng pirasong ito. Hindi namatay ang pangarap ng kanyang ama. Itinago lang ito upang hindi madungisan ng kasakiman ni Doña Romina. Ilang linggo ang lumipas, muling binuksan ni Mercedes ang Salvatierra Pottery and Arts. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang kumpanya na nakabase sa utang at takot. Inimbitahan niya ang lahat ng mga dating manggagawa na tinanggal ni Javier, kasama si Nanay Susing na ngayon ay tumatayong punong tagapamahala. Isang hapon, habang nagtuturo si Mercedes sa mga kababaihan sa kanilang barangay kung paano gumawa ng seramika, isang pamilyar na anino ang huminto sa tapat ng workshop. Si Doña Romina iyon. Wala na ang kanyang mga gintong alahas, gusot ang kanyang suot na damit, at bakas ang gutom at pagod sa kanyang mukha. Balita sa bayan na naubos na ang lahat ng kanyang itinagong pera sa pagbabayad ng mga abogado ni Javier, ngunit wala ring nangyari dahil habang buhay na pagkabilanggo ang hatol sa kanyang anak. Mercedes! Bulong ni Romina, ang boses ay nanginginig. Pwede ba akong humingi ng kahit kaunting tulong? Wala na akong matuluyan. Tiningnan siya ni Mercedes nang walang galit, ngunit wala ring bahid ang dating takot. Lumapit siya at iniabot ang isang maliit na supot ng pagkain at ilang piraso ng pera. Sapat lang para sa ilang araw na mabuhay. Ito lang ang maibibigay ko, Mama. Mahinahong sabi ni Mercedes. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil tao rin ako. Ngunit hanggang dito na lang tayo. Ang pintuan ng buhay ko ay sarado na para sa mga ilustre. Tumalikod si Mercedes at bumalik sa loob ng kanyang workshop. Iniwan ng matanda na nakatayo sa labas habang uunti-unting lumulubog ang araw. Ang pait ng kahapon ay tuluyan ng natuyo sa hangin. Tila isang lamat na matagumpay na natakpan ng bagong pintura. Nang buksan ni Mercedes ang kahon, tumambad sa kanya ang isang dokumento. Ang annulment papers ng kasal nila ni Javier, pirmado na ng korte. Ngunit sa ilalim ng papel, may isang lumang susi na may nakasabit na maliit na tag. The vault in the mansion. The real secret isn't about money. Ang bawat hakbang ni Mercedes sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay tila paglalakad sa isang museo ng mga pangarap na nauwi sa abo. Ang bawat sulok na dati ay puno ng pangungutya at takot ngayon ay balot na ng katahimikan at alikabok. Wala na ang mga mamahaling kurtina, wala na ang mga dekorasyong ginto,
tanging ang mga anino na lamang ng nakaraan ang naiwan. Dahan-dahan siyang nagtungo sa silid-aralan ni Javier. Sa likod ng isang malaking painting na dati ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng kanyang asawa. Nahanap niya ang vault. Nanginginig ang kanyang kamay habang ipinapasok ang susi na ibinigay ni Talia. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal sa loob ng mekanismo at dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto. Hindi mga alahas o pera ang bumungad sa kanya. Sa loob ng vault ay may isang maliit na kahoy na kahon, luma at amoy lupa. Nang buksan ito ni Mercedes, bumungad sa kanya ang isang tumpok ng mga sulat na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ang mga ito ay sulat mula sa ama ni Javier para sa kanyang sariling ama, si Tay Armando. Patawad kaibigan, ang basa ni Mercedes sa isang bahagi ng sulat. Alam ko na ang lupang kinatatayuan ng aking pangarap ay sa iyo. Ninakaw ito ng aking pamilya at habang buhay kong dadalhin ang bigat na ito. Napaupo si Mercedes sa sahig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang papel. Doon niya nalaman ang huling piraso ng katotohanan. Ang pamilya Ilustre ay hindi lamang basta nagnakaw. Sila ay nabuhay sa isang malaking kasinungalingan na pilit nilang itinago sa pamamagitan ng pagmamalupit sa kanya. Ang pagpapakasal ni Javier sa kanya ay hindi dahil sa pag-ibig o kahit na sa lupa. Ito ay isang paraan upang siguraduhin na ang huling saksi sa kanilang krimen ay mananatiling kontrolado nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang mga dokumento at lumabas ng mansyon. Sa gitna ng hardin, kung saan dati ay naganap ang kanyang pinakamatinding pighati, nagsindi siya ng isang maliit na apoy sa loob ng isang lumang banga. Isa-isa niyang inihulog ang mga sulat, ang mga pekeng dokumento, at ang huling alaala ng mga ilustre. Lumipas ang mga buwan. Ang Songgom Salvatierra ay naging isang buhay na paraiso. Hindi na lamang ito paggawaan ng banga. Ito ay naging isang tahanan para sa mga kababaihang tulad niya na minsan nang nawalan ng tinig. Ang bawat banga na lumalabas sa kanilang hurno ay may tatak ng pag-asa. Isang paalala na ang anumang basag ay maaaring hubugin muli sa isang mas magandang anyo. Isang umaga, habang pinagmamasdan ni Mercedes ang liyab ng pag-asa, ang banga na sa wakas ay natapos na niya. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa makinis na seramika. Wala na ang mga bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng kislap ng isang babaeng may direksyon at kapayapaan. Narinig niya ang tawanan ng mga manggagawa sa labas, ang huni ng mga ibon, at ang malamyos na tunog ng pag-ikot ng gulong ng palayok. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang mahinahong haplos sa kanyang balikat, isang hanging tila bulong ng kanyang ama na nagsasabing, "Tapos na ang laban, Mercedes. Malaya ka na." Lumabas si Mercedes sa workshop at tumingin sa malawak na langit. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa lupang dinilig ng kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay puno ng bakas ng putik. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay kasing linis ng kristal. Hindi na ako si Mercedes Ilustre. Bulong niya sa hangin ng may paninindigan. Ako si Mercedes Salvatierra at ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang mga kasamahan, ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan. Wala ng takot, wala ng pait. Ang seramikang puso na minsan ay nabasag ay dumaan sa pinakamainit na hurno ng pagsubok. At ngayon, ito ay naging isang obrang hinding-hindi na muling mawawasak. Ang sikat ng araw na yon ay hindi lamang tanda ng bagong umaga, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng bahid ng panlilinlang. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Mercedes, ngunit dito rin nagsisimula ang kanyang tunay na kalayaan at pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi,
kung saan nadurog ang pinakaingatang banga ni Mercedes, ang huling alaala ng kanyang ama. Parang nadurog din ang aking puso. Ramdam ko ang bawat pait at ang bawat lamat na tila humihiwa sa kanyang dangal. Ang bawat salitang binuo ko rito ay alay sa mga totoong Mercedes sa ating paligid. Mga babaeng dumaan sa apoy ng pagsubok ngunit piniling manatiling buo at matatag. Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan ng tunay na buhay kung saan ang pagpapakumbaba ay madalas abusuhin. Ngunit ang katotohanan ang laging nagpapalaya sa atin. Tandaan ninyo, ang ating buhay ay parang isang hilaw na naluwad sa ibabaw ng umiikot na gulong. Maaring madiin at masakit ang bawat pisil ng tadhana, maaring dumaan tayo sa nakakapapasong init ng hurnoon ng pagkakanulo. Ngunit ang bawat lamat na ating tinataglay ay hindi kapintasan. Sa halip, ang mga lamat na ito ang nagpapatunay na tayo ay isang obrang dumaan sa apoy at hindi kailanman muling mawawasak. Ang ating mga sugat ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga disenyo ng ating tagumpay. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kabayaran para sa mga ginawa ni na Javier at Doña Romina? O may bahagi ba ng inyong puso na nagnanais na sana ay mas naging malupit pa ang naging ganti ni Mercedes? Nasaan man kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagpapahinga pagkatapos ng maghapong trabaho, o naglalabas sa ilalim ng init ng araw. Sana ay nakapagbigay ito ng munting inspirasyon sa inyong mga puso. Ibahagi nyo naman sa aming comment section kung ano ang inyong ginagawa habang nakikinig. At huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong kababaihan na maabot at mabigyan ng lakas ng loob. Naway laging manahan ng kapayapaan at pag-asa sa inyong mga tahanan. Manatiling matatag dahil katulad ni Mercedes, kaya niyo ring hubugin ang inyong sariling tadhana. Pamagat ng kwento, ang liyab ng luwad. Ang pagbangon ni Mercedes Salvatierra Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.